Kabanata 161 hanggang 170. Ang tugatog ng buhay. Kabanata 161. Saglit na ninakaw ni Alex si Beatrice pagkatapos ay dahan-dahan niyang kinuha ang isang piraso ng Australian lobster meat at inilagay ito sa kanyang bibig. Ipinagpatuloy niya ang pagkain ng kanyang yulang na may nilalamang ekspresyon sa kanyang mukha na parang wala ito. Nainis si Beatrice habang iniisip ano ang ibig niyang sabihin. Ako ba ay isang hindi umiiral na patay na tao? Pulang-pula ang mukha ni Beatrice, nanlaki ang mga mata. Rockefeller, basura ka. Pingi ka ba? Kinakausap kita. Bakit ka nandito? Paano ka nakapasok? Sa mga mata niya, isa pa ring basura si Alex na walang ibang ginawa kundi ang mabuhay sa kapatid. Naiinis na lang siya sa tuwing nakikita siya, lalo na't lumalala ang init ng ulo niya matapos itong maglakas loob na saktan siya kamakailan. Deigning to even look at her, Alex said indifferently, ano ang kinalaman nito sa iyo? Tigilan mo na ako. Ano? Nagalit si Beatrice at sa totoo lang. Nabigla sa kanyang saloobin habang iniisip niya, ang basurang ito ay sumasaklaw lamang sa iba sa bahay sa pamamagitan ng pagsasamantala sa tulong ng aking kapatid na babae. Ngayong nasa labas na tayo, paano ka naging malupit sa akin? Sa sandaling ito, dumating ang mga kaibigan ni Beatrice matapos marinig ang kaguluhan. Si Reed. Pulalas ni Mona nang makilala niya si Alex. Beatrice, hindi ba ito ang bastos mong bayaw na hindi mo na itaboy? Bakit siya nandito? Inimbitahan mo ba siya? Galit na galit si Beatrice. Kalokohan. Hindi ko siya iimbitahan. Sino ang nakakaalam kung paano siya nakapasok, baka pumasok siya nang walang pahintulot. Ay, alam ko. Hindi mo siguro siya binigyan ng pagkain sa bahay kaya dapat nadulas siya pagkatapos malaman na may libreng pagkain dito. Sabi nga, Beatrice, hindi ba masyadong masama ang pamilya mo? Siya pa rin ang iyong bayaw, ngunit hindi mo man lang siya pinapakain. Hindi ba medyo sobra? Tumawa si Mona. Nakita niya si Beatrice bilang kanyang karibal sa pag-ibig, kaya susulitin niya ang anumang pagkakataon upang kutsain siya sa harap ni Wilson. Hindi man lang naabala si Alex sa mga taong ito. Itinuon niya ang atensyon sa susunod na delicacy sa mesa, king crab. Gayunpaman, may hamarang sa kanyang daan habang papunta siya sa mga alimango. Si Wilson Jordan iyon. Inarang ni Wilson na gustong i-back up si Beatrice, si Alex habang sinabi niyang mga VIP lang ang iniimbitahan sa auction. Walang makapasok ng walang imbitasyon. Nasaan ang iyong imbitasyon? Ipakita mo sa akin. Get lost, don't come looking for gulo, Alex glared at him. Ano? Gulo. Hindi makakapantay sa akin ang isang lalaking tulad mo, Wilson Jordan. Malungkot na sinabi ni Wilson, let me tell you frankly, my uncle is the manager for Splendor Center and is the main organizer for tonight's auction. Kapag nalaman namin na pumasok ka ng hindi inanyayahan at natapos ang lahat ng paboritong lobster ni Beatrice, tapos ka na. Walang pakialam si Alex sa kanyang mga sinabi at basta na lang siyang tinulak palayo. 2 liko ang ginawa ni Wilson at muntik nang mabangga ang kalapit na bisita. Galit na galit si Wilson. Basura ka. How dare you touch me? Patay na karne ka ngayon. Mabilis na dinial ni Wilson ang numero ng telepono ng kanyang tiyuhin. Tito, naabutan ko ang isang hindi inanyayahang bisita dito sa buffet section, kumakain ng pagkain na parang baliw. Ano? Pupunta ako dyan. Ang tiyuhin ni Wilson, si Daniel Jordan, ay nagalit matapos itong marinig. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang prestihiyosong auction at lahat ng uri ng mga big shot ay iniimbitahan. Kung may nangyaring mali, siya ang mananagot. Kaya naman, mabilis siyang sumugod sa buffet section na sinundan ng 3 security guard. Samantala, bahagyang kumunot ang noo ni Beatrice. Iyon ay dahil kapag nahuli si Alex na palihim na pumasok sa auction hall para sa libreng pagkain, malalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Pagdating ng panahon, malalaman ng lahat na ang bastardo ay ang kanyang bayaw na iniiwan siya sa matinding kahihiyan.
Kaya naglakad siya palapit kay Alex. Rockefeller, mas mabuting umalis ka na bago dumating ang tiyuhin ni Wilson kasama ang mga security guard. Bakit ako aalis? Umiti ng mahina si Alex. Inis na inihakbang ni Beatrice ang kanyang mga paa. Paano ka naging walang hiya? Kapag na-boot out ka mamaya, hindi mo lang ipapahiya ang sarili mo kundi pati kami ng kapatid ko. Relax, magiging okay din ako. Ikaw, sige. Nakakahiya. Kabanata 162. Nagpasya si Beatrice na layuan niya ang gulo. Hindi nagtagal dumating si Daniel. Wilson, nasaan ang uninvited guest na binanggit mo? Doon siya na. Tinuro ni Wilson si Alex. Tumingin si Daniel sa direksyon na itinuturo ni Wilson. Nanlamig ang kanyang mga mata nang makita si Alex na nakasuot ng murang casual na damit na nilalamon ng isang malaking king crab. Sir, ako ang venue manager para sa auction ngayong gabi, si Daniel Jordan. Pakipakita ang iyong imbitasyon. Iniluwa ni Alex ang laman ng alimango mula sa kanyang bibig. Matapos maglabas ng basang panasan sa gilid, sinabi niya habang dahan-dahan ang pinupunasan ng kanyang bibig, napakatagal ng luto ng king crab at nawala ang texture, hindi masarap. Gayon din, napakakaunting mga Australian lobster dito. Mangyaring kumuha ng isa pang plato ng Australian lobster. Huwag kalimutang maglagay ng luya at suka. Si Beatrice na 5 metro ang layo mula sa pinangyarihan ay hindi makapaniwala sa nakita niya habang iniisip, hindi ba alam ng lalaking ito na nasa isang malalang sitwasyon siya? Ano sa tingin niya ang lugar na ito? Hardin sa likod ng bahay. Maging si Wilson ay natulala dahil hindi pa siya nakakita ng ganito. Kumigit kumulang 30 segundo ang hinintay ni Daniel, narinig lang niya ang mga ganoong salita mula kay Alex. Sa sandaling iyon, siya ay nasa kanyang pagsabog ngunit nagawa itong pigilan. Sa malamig na boses, sinabi niya, Sir, kailangan mong maunawaan na kung hindi mo maipakita sa amin ang iyong imbitasyon, may karapatan akong paalisan ka at baka ikulong ka pa. Medyo masyadong malakas ang pagsasalita niya at nakuha ang atensyon ng mga kalapit na bisita. Di nagtagal, isang pulutong ang nabuo sa kanilang paligid dahil likas na sa mga taga-bansa ang masiyahan sa panunood ng mga mataong eksena. Habang nagtatanong ang karamihan tungkol sa mga detalye, muling ikinwento ni Wilson ang kwento na may ilang pagmamalabas. Agad na naalimpungatan si Alex ng mga tinging naiinis. Nakalimutan ni Alex at sinabi kay Daniel, napakaraming tao dito. Bakit hindi mo rin hilingin ang kanilang imbitasyon? Bakit partikular sa akin? Ang masasabi ko lang is this is discriminatory behavior, tina-target mo ba ako? Pag-isipan mong mabuti bago ka sumagot, kung hindi, baka hindi mo kayanin ang kahihinatnan. Habang nagsasalita si Alex, isinilid niya sa bulsa ng suit ni Daniel ang wet wipe na ginamit niya lang sa paglilinis ng kanyang labi. Ang ganyang katapangan. Nabaliw siya. Pagkatapos umatras ng ilang hakbang si Beatrice para sa isa pang 3 metro at lihim na naisip, basura ka, patayin mo na. Kung hilahin mo man pababa ang pamilya naming Essex, hinding-hindi kita bibitawan. Umungol si Wilson, Dam, anong nangyayari sa iyo? Tito, mapapatunayan ko na pumasok siya ng hindi imbitado. Siya ay isang pinananatiling lalaki sa pamilyang Essex na nabubuhay sa kanyang asawa. Pumunta siya dito para sa libreng pagkain dahil nagugutom siya sa bahay. Tingnan mo, ang kaibigan ko doon ay mula sa pamilyang Essex. Siya ang kanyang hipag. Lahat ng mga mata ay agad na nakatuon kay Beatrice. Nainis siya habang iniisip, Tango Wilson, may pagka-retard ka ba? Gusto mo akong ligawan ng ganito kababang emosyonal na quotient. Magwala ka lang hanggat maaari. Sisiwit. Tawa ng tawa si Daniel habang sinasabi, oo, kinala ko na pumasok ka ng hindi imbitado, pakipakita agad sa akin ang iyong imbitasyon. Kung hindi, ay escort ka ng mga security guard palabas ng hall. Wala akong imbitasyon. Umiling si Alex na may malamig na tingin sa kanyang mga mata. Narinig mo. Siya mismo ang umamin dito.
Dahil wala siyang imbitasyon, ibig sabihin ay nakalusot siya sa auction. How dare he make ruckus here? Tio, bilisan mong ibaba mo siya. Tumawa ng malakas si Wilson. Sinenyasan ni Daniel ang tatlong security guard kakaharap lang nila kay Alex. Itigil mo na yung ginagawa mo. Sa sandaling ito, isang malutong na sigaw ng isang batang babae ang umalangaw-ngaw. Kabanata 163. Sinundan ng tingin ng mga tao ang direksyon ng boses. Ito ay nagmula sa isang kabataang babae na may malalaking bust na nakasuot ng kulay lila na damit ng paaralan na mabilis na lumapit sa kanila mula sa pasukan. Ang babae ay si Michelle Yaul. Ang ilan na hindi alam kung sino siya ay tumawa mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso habang iniisip nila nakakatuwa na isang mag-aaral na babae ang dumating upang suportahan si Alex. Samantala, hindi napigilan ng ilang madaldal na magsalita saan nanggaling ang batang ito. Siya ay dapat na isang socially awkward bookworm para sa pagpunta dito upang ipakita ang kanyang superiority. Lahat ng naruroon dito ay may mayaman na background. Malamang na ang babaeng ito ay dumating upang gumawa ng isang mapagmataas na pagkilos sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang lakas. Gayunpaman, ang taong nagsalita ay tinakpen ng kanyang kasama ang kanyang bibig habang bamulong ito upang bigyan siya ng babala, baliw ka ba? Siya ang maliit na demonyo mula sa pamilya Yaul. Tapos na ang pamilya mo kung papansinin ka niya. Ano? Nanginginig ang lalaki at pinagpawisan siya ng malamig. Kanina lang daw niya sinubukang ipakita ng dalaga ang lakas niya pero sa huli, siya pa rin ang sumubok na maglabas ng bongga. Ang lalaki ay hindi nang ahas magbitaw ng isa pang salita. Mabilis siyang umatras, hinihiling na sana ay maging invisible siya kaagad at doon para walang makapansin sa kanya. Sa kabilang banda, laking gulat ni Beatrice at ng kanyang mga kaibigan nang makitang nandito si Michelle na bakas sa mga mukha nila ang takot. Pumunta rin siya dito, tahimik na pagmumura ni Beatrice habang siya ay umatras pa. Siyempre, kilala niya si Michelle. Tutal, pareho silang estudyante ng California State University. Si Beatrice ay kasalukuyang nasa kanyang sophomore year habang si Michelle ay isang junior, ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanilang katayuan sa universidad. Bagamat si Beatrice ay itinuturing na isang campus belle, ang pamilyang Essex ay isang mid-tier na gentry sa California. Higit pa rito, ang kanyang pamilya ay nasa pinakamababang bahagi ng pamilyang Essex dahil ang kanyang pamilya ay hindi nagustuhan ni Madam Joanne. Sa makatuwid, siya ay walang iba kundi isang ordinaryong campus belle. Samantala, iba si Michelle. Siya ay isang campus belle ngunit ang kanyang kabataang mukha na may malalaking bust ay naging dahilan upang siya ang nanguna sa listahan ng campus belle. Kasama ang kanyang background bilang tagapagmana ng isa sa 4 na dakilang pamilya sa California, ang kanyang presensya sa universidad ay parang Diyos. Higit sa lahat, siya ay isang mainita ng ulo na may maraming mga subordinate na maaaring tumugon ng maramihan sa kanyang mga utos kaya walang sino man sa kanilang tamang pag-iisip ang mag-iisip na galitin siya sa anumang paraan. Si Michelle Yaul ay hindi lamang mabangis at walang awa sa kanyang mga aksyon, ngunit mahilig din siyang makialam. Baka kakampi siya ni Alex, habang sinusubukang alamin ni Beatrice ang buong sitwasyon. Biglang binati ni Daniel si Michelle na may mga ngiti sa labi at magalang na sinabi, "Miss, itong lalaking ito dito ay walang imbitasyon. Palihim siyang pumasok dito para sa libreng pagkain at inumin. Ay escort ko siya palabas para hindi maabala ng kanyang mga kalokohan ang ating auction ngayong gabi." May sumisingaw sa karamihan. Ulalas ng ilan ay, naalala ko na ngayon. Ang Splendor Center ay isa sa mga pakikipagsapalaran ng pamilya Yaul. Dahil doon, napatingin ang mga tao kay Alex na may habag at panunuya sa kanilang mga mata. Para sa kanila, si Alex ay isang tapos na tao. Inilabutan pa si Beatrice at patuloy na minumura si Alex sa puso niya. Talagang dinala niya ang kanyang sariling pagkasira sa pamamagitan ng pagkakasala kay Michelle. Natatakot siya na baka hilahin pababa ang kanyang pamilya dahil sa kanya.
Napakalaking tagadala ng masamang kapalaran. Natawa si Wilson Jordan. O Rockefeller, basura ka. Parang pumutok na yung cover mo ah. How dare you ask my uncle na pag-isipang mabuti bago sagutin ang tanong mo. O mahusay, hayaan mo akong marinig ang higit pa sa iyong kalokohan kung gayon. Ikinaway ni Daniel ang kanyang kamay, kunin mo siya. Gayunpaman, habang katatapos lang magsalita ni Daniel, biglang sumugod si Michelle at tumalon ng mataas bago siya sinipa sa dibdib at napatumba sa sahig. Malamig niyang sabi, bingi ka ba? Sabi ko itigil mo na yung ginagawa mo, hindi mo ba ako narinig? Ano? Nataranta ang karamihan sa pagkalito. Patuloy ni Michelle, Mr. Si Rockefeller ang aking iginagalang na panauhin, paano mo siya pinapaalis? Sino ka? Anong kwalifikasyon ang kailangan mo para gawin ito? Siya ay galit na galit. Gusto ng lolo niya na tretuhin niya ng maayos si Alex. Kahit ayaw niya, nasa kamay ni Alex ang buhay ng kanyang lolo at ang kapalaran ng martial arts tradition ng kanilang pamilya. Ito ay hindi isang maliit na pahayag upang sabihin na kontrolado niya ang buhay ng pamilya Yaul. Maging si Michelle ay kailangang lunukan ng kawalang kasiyahan. Paanong paulit-ulit na sinasaktan ng bastos na si Daniel si Alex? Siya ay magiging patay na karne. Kabanata 164. Pero siya. Bago pa makapagsalita si Daniel ng isa pang salita, si Michelle, na galit ay muling sinipa siya at sinabing, maligaw ka at tinanggal ka na. Arg! Si Daniel ay natulala at ang kanyang mukha ay naging kasing puti ng isang kumot. Kinailangan siya ng mga taon at patuloy na pagsisikap upang makarating sa posisyon ng manager ng Splendor Center. Ngunit ang kailangan lang ay isang maliit na hindi pagkakaunawaan upang malutas ang lahat ng kanyang pagsusumikap. Sa mga sandaling ito, pinandilatan niya ng mata si Wilson na may matinding pagnanasa na sakalin ang kanyang pamangkin. Nagulat si Wilson. Si Mona, Sam at ang iba pang mga tao ay nagulat din. Hindi makapaniwala si Beatrice sa sarili. Paano nasangkot ang basurang iyon kay Michelle at naging VIP pa niya? Imposible. Di kaya niloko ng basurang ito si Sis at niligawan si Michelle. Iyon ay maaaring ang tanging makatwirang paliwanag. Mabilis na inihatid si Daniel palabas ng mga security guard sa utos ni Michelle. Sumulyap siya kay Wilson at binigyan siya ng isang malakas na sampal sa mukha. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Mr. Rockefeller. Sisiwit. Dahil sa takot, hindi nang ahas si Wilson na umimik habang kaharap niya ang sikat na munting demonyo mula sa pamilya Yaul. Agad siyang lumuhad at sinabing, I'm sorry, Mr. Rockefeller. Ako ay dapat na bulag, hindi nakikilala na ikaw ay isang VIP din. Alam kong mapagbigay kang tao, patawarin mo sana ako. Kinaway-kaway ni Alex ang kanyang kamay nang hindi man lang tinatanaw si Wilson. Agad na sumigaw si Michelle, labas. Hindi nang ahas si Wilson na manatili roon kaya dali-dali siyang umalis na nasa pagitan ng kanyang mga binti ang kanyang buntot ngunit puno ng puot ang kanyang mga mata. Pagkatapos noon, mataktika ring umatras sina Mona at Sam dahil alam nilang delikado ang manatili sa auction hall. Nandito sila in the first place because of Wilson, after all. Sinulyapan ni Beatrice si Alex na may malungkot ngunit hindi nasisiyahang ekspresyon at saka umalis din. Noon lang lumingon si Michelle kay Alex at mahinang nagtanong, okay ka lang ba? Sa tingin mo ba magugulo ako? Ganti niya. Nakapout si Michelle sa kanyang mga labi dahil hindi niya alam ang sasabihin. Bigla siyang nahuli sa isang kagyat na bagay at late na dumating. Hindi niya akalain na magiging masama si Alex. Gayunpaman, gusto niyang humingi ng tawad ngunit nalaman niyang napakahirap gawin iyon. Ang auction ay magsisimula sa kalahating oras. Hayaan mong dalhin kita sa VIP room sa ikalawang palapag para magpahinga. Pwede ka rin mag-auction doon, ani Michelle. Marami ka bang Australian lobster? Itinuro ni Alex ang walang laman na plato na dating laman ng Australian lobsters. Medyo natigilan si Michelle. Oo.
Gusto ko ng isang dosina, sabi ni Alex. Parehong tumungo sina Alex at Michelle sa VIP room. Sa daan, napaatras agad ang mga tao nang makita silang dalawa. Matapos lumiko sa corridors, nakita ni Alex ang isang ginang na nakasuot ng itim na evening gown. Ang babae ay si Pepper Kimmich. Katabi niya ang isang kalbo. Advanced Royal. Nakilala agad ni Alex ang kapangyarihan ng lalaki. Bakas pa sa mukha niya ang seryoso at kalmadong tingin. Pagkatapos umakyat na sila at pumasok sa VIP room. Ang VIP room ay may bintana na nakadungaw sa aktwal na palapag ng auction. Mayroon ding malaking screen ng telebisyon na malamang na ginamit para i-livestream ang proseso ng pagbid sa auction block. Nakita ito ni Alex na kasiya siya. Ang mas kasiya siya ay talagang nagdala ang staff ng hotel ng 100 Australian lobster sa kanyang kahilingan. Ngayon, masisiyahan na siya sa kapistahan. Gayunpaman nang malapit na siyang sumisid sa crustacean feast, biglang hinawakan ni Michelle ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at nagpakawala ng masakit na daing bago bumagsak sa kanya. Kabanata 165. Dam, anong sitwasyon ngayon? Dinala ba niya ako dito para itapon niya ang sarili niya sa akin? Habang itinuon ni Alex ang lahat ng kanyang atensyon sa mga Australian lobster at hindi napansin ang mukha ni Michelle sa paghihirap. Nagulat siya nang makita ang malambot at mainit na katawan nito sa kanyang mga bisig sa sandaling ito. Higit sa lahat, ano ang dapat niyang gawin sa isang babae na lumapit sa kanya? Ikaw ay isang palihim na tao, Keith Yao. I-set up ako ng ganito. Kinagat ni Alex ang kanyang mga ngipin at naisip na marahil ay dapat. Sa sandaling ito, muling napaungol si Michelle sa sakit. Habang hawak-hawak niya ang kanyang dibdib, bigla siyang nagluwa ng isang subo ng dugo. Ano? Laking gulat ni Alex, halos tumalsik sa mukha ang isuka. Hoy, Michelle! Michelle! Noon lang napagtanto ni Alex na mali siya, hindi siya pinuntahan ni Michelle. Sa halip, bumagsak siya sa kanyang mga bisig dahil sa biglaang pagsisimula ng kanyang mga pinsala, hindi siya makatayo ng matatag. Dam, dapat sinabi mo sa akin kanina. Pinag-alala mo ako sa wala. Bamantong hininga si Alex ngunit nanatiling abala ang kanyang mga kamay nang agad niyang kinuha ang kanyang pulso. Dahil doon, mabilis niyang naiintindihan ang pisikal na kalagayan nito. Dahil na rin siguro sa sobrang pagod niya at nasira ang internal energy niya noong sinipa niya si Daniel kanina. Si Reed. Marahan niyang ipinilig ang ulo. Sandali siyang nawala ng pagsasalita, ngunit hindi niya kayang tumayo roon at walang magawa. Kaya binuhat siya nito at inihiga sa isang marangyang sopa na gawa sa tunay na katad at pilit na itinulak ang magkahawak niyang mga kamay palayo sa kanyang dibdib. Ah! Rockefeller, ano ang sinusubukan mong gawin sa akin? How dare you try taking advantage of me at this time? Ikaw ay walang prinsipyo. Ako. Hinding-hindi kita mapapatawad. Hindi. Nasa period na ako. Nanlumo si Alex. Baliw ka, anong kinalaman ko sa period mo? Akala mo talaga matutulog ako sa'yo. Patuloy na mangarap. You are just having wishful thoughts, walang taong nasa tamang pag-iisip ang matutulog sa iyo. Nainis si Michelle at gustong dumura ng isa pang subo ng dugo. Ikaw damas, how dare you say that I am just having wishful thoughts? Ako ang top-notch campus belle sa California State University. Ikaw ang bulag. How dare you? Ouch! Napagtanto ni Alex na hindi na siya maaaring mag-aksaya ng anumang sandali at mabilis na ipinatong ang kanyang mga palad sa dibdib ni Michelle. Sa isang pagtulak, patuloy niyang ibinuhos ang kanyang restorative essence sa katawan nito. Si Reed. Wala pang kalahating minuto, gumaan na ang pakiramdam ni Michelle na kanina pa nagkaroon ng matinding palpitation sa puso at asthmatic attack habang nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Pagkatapos ay itinigil ni Alex ang kanyang pangunang lunas at bumalik sa Australian lobsters. Si Michelle ay nagsimulang gumaan ngunit itinigil na niya ang pagpapagaling at pumunta sa Australian lobsters.
Siya ay medyo nabalisa dahil siya ay isang nakamamanghang kagandahan ngunit siya ay hindi maihahambing sa ilang Australian lobster. Uy, ang sarap sa pakiramdam, magagawa mo ba ulit? Busy ako, sabi ni Alex. Nagalit siya habang iniisip hindi ka libre ngunit mayroon kang oras upang kumain ng lobster. Halatang ayaw mo nang maulit. Iyon ay sinabi, sa sandaling ito, sa wakas ay naniwala siya sa kanyang husay bilang isang doktor. Napagtanto niya na hindi niya ito dapat ay provoke kung anuman kaya napigilan na lamang niya ang kanyang galit at umupo sa sopa habang nakatitig sa kanya na nasasarapan sa mga yulang. Hello, this is Michelle Yaul. I would like a dozen Australian lobster delivered to VIP room no isa. Sapat na ako, salamat, sabi ni Alex. Well, wala pa, galit na sagot ni Michelle. Sa wakas, nagsimula na ang auction. Gaya ng inaasahan, ginamit ang screen sa kwarto para i-stream ang mga pangyayari sa auction. Ito ay mas mabuti at mas malinaw kaysa sa pag-upo sa auction hall. Pagmamayari ng pamilya mo ang Splendor Center, bakit kailangan mong mag-organize ng auction? Hindi ba pwedeng uminom ka na lang ng mga kapaki-pakinabang na halamang gamot na gusto mo? Biglang tanong ni Alex kay Michelle. Sagot ni Michelle, hindi naman, venue lang ang binibigay namin pero hindi naman kami ang actual organizer. Ang aktwal na auction ay inorganisa ng Southern California Business Association o mas karaniwang kilala bilang SCBA. Ang awtoridad ay kasangkot din sa auction na ito. Tumanggo si Alex bilang pag-unawa. Sa sandaling ito, napansin niya si Pepper Kimmich na nakaupo mismo sa ibaba nila na nakaupo sa tabi ng kalbong manlalaban. Nagkaroon sila ng intimate contact. Inilagay pa ng kalbong manlalaban ang kanyang kamay sa hita ni Pepper at nakipag-chat sa kanya paminsan-minsan. Siya ba ang asawa ni Pepper Kimmich? Idiniin niya ang diwa sa kanyang mga tainga upang pitalasin ang kanyang pandinig na gustong makinig sa kanilang usapan. Gayunpaman, napakahusay na ginawa ang soundproof system ng VIP room. Bukod sa ilang random na daldalan, wala siyang makuhang anuman sa kanilang pag-uusap. Kabanata 166. Sa sandaling ito, ang boses ni Michelle ay nakagambala sa konsentrasyon ni Alex. Alex, gusto mo ba ng tuber fleece flower? Iyon ay dahil ang tuber fleece flower ay ang auction item na kasalukuyang ipinapakita sa screen sa VIP room. Sumulyap si Alex sa screen at casual na umungol bilang pagsang-ayon. Sa sandaling ito, ang kasalukuyang presyo ay umabot sa $7 milyong, nagkataon na ito ay nabid ng Pepper. Tila kumbinsido siya sa pagkuha nito. Gayunpaman, agad na naglagay si Michelle ng presyong $10 milyong. Tumawag ang auctioneer, ang VIP room no. Isang ay nagbid ng $10 milyong. Mayroon bang bidder na may tawag na mas mataas sa $10 milyong? Alam ng karamihan sa mga dumalo na ang maliit na demonyo mula sa pamilya Yaul at ang Australian Lobster Guy ay ang mga nakatira sa VIP room no. Pamilya. Sumimangot si Pepper at muling sumigaw, $11 million. $15 milyong, dagdag ni Michelle. $16 na milyong, $20 milyong. Nakita ni Alex si Boldy sa tabi ni Pepper na bumubulong sa kanyang mga tainga habang nag-aalangan kung saan siya ay sumuko sa pagbid. Ang tuber fleece flower ay naibenta kay Michelle sa halagang martilyo na $20 milyong. Ang susunod na 3 lote ay hindi gaanong mahalaga. Pagkatapos ang isang ligaw na snow lotus na napakalaking laki at nilinang matagal na ang nakalipas ay na-auction. Kunin mo ito, sabi ni Alex. Ang snow lotus ay hindi kailangan para sa pamilya Yaul ngunit lubos na nakatulong para sa paglilinang ni Brittany ng Silver Frost. Tila, sina Pepper at Boldy ay nakatutok din sa Snow Lotus na ang presyo ng pagbid ay tumataas sa tumataginting na $30 milyong. Sa buong auction, si Alex ay nakatutok kay Pepper. Saan ang galing lahat ng pera niya? Sino ba talaga siya? Alam niya sa pamamagitan ng intuition na siya ay may lihim na motibo na nagtatrabaho para sa kanyang ama. Siguradong may kinalaman siya sa pagkamatay nito.
Nagpa siya si Alex na gusto niyang magtanong sa kanya ng ilang mga katanungan pagkatapos ng auction. Sisirit. 5 milyon. Nagbid si Michelle ng isa pang mataas na presyo ng hindi kumukurap na para bang iyon ay isang maliit na halaga ng $5. Kalokohan. Galit na galit si Baldy at mariing ibinagsak ang kamao sa upuan. Medyo nagulat si Alex nang mapagtanto niyang Japanese si Baldy. Samantala, itinaas ni Pepper ang kanyang ulo at tinitigan ng masama ang VIP room no. Sa kasamaang palad, ang bintana ay natatakpan ng 200 na salamin kaya't wala siyang makita sa likod nito. Sa huli, matagumpay na nabid ni Michelle ang Snow Lotus. Ang bida sa palabas ngayong gabi ay isang 2 siglong gulang na ginseng na gustong-gusto ni Michelle. Ang auction ng lote ay nagsimula ng agresibo na ang presyo nito ay mabilis na tumataas. Si Pepper at Baldy ay bahagi rin ng grupo na agresibong lumalaban sa isa't isa. 100 milyon. Nagbid si Pepper ng mataas na presyo na $100 milyong at agad na inano ang mga pagtatangka ng iba. Tila, ang tuber fleece flower at snow lotus ay hindi niya aktwal na target, ngunit ang ginseng ang pangunahing dahilan kung bakit siya dumalo sa auction ngayong gabi. Nang makitang walang ibang sumubok na lampasan si Pepper, nakita ni Alex si Pepper na sumilay ang isang mapagmataas na ngiti ng tagumpay na para bang ang bagay ay pag-aari na niya. Isang malamig na tingin pa ang ibinato niya sa direksyon niya. Biglang tumawag ang auctioneer, ang VIP room no. Isang ay nagbid ng $150 milyong, isang beses tumawag. Ano? Sa sandaling iyon, namula si Pepper sa matinding galit. $100 milyong ang kanyang limitasyon at hindi siya makapagbid sa mas mataas na presyo. Sa sandaling ito, tumalikod si Baldy at ipinatong ang kamay sa hita niya habang bumubulong, mabuti naman kung hindi natin ito maibid, makukuha natin ito nang walang bayad sa basurahan na iyon. Tara na at maghanda na tayo. Isang kislap ng kasamaan ang sumilay sa mga mata ni Pepper habang siya ay ngumisi. Kabanata 167. Maaga silang aalis. Naningkit ang mga mata ni Alex nang tumayo at gustong sundan sila ng likas. Gayunpaman, hinayla siya pabalik ni Michelle. Saan ka pupunta? Malapit nang maihatid ang mga bagay sa auction, gusto kong tingnan mo ito kasama ko. Hindi mo ba kayang gawin ito sa iyong sarili? Hindi ako marunong ng mga halamang gamot. Dagdag pa, ang mga matatandang lalaki na naglalagay ng mga item para sa auction sa oras na ito ay tuso bilang isang sorrow. Sino ang nakakaalam kung nagpasya silang dayin tayo sa isang peking imitasyon? Ang mga halamang gamot na ito ay kailangan para iligtas ang aking lolo kaya kailangan kong maging mas maingat. Napaisip sandali si Alex at saka tumango. Sa isang Japanese fighter na kasama ni Pepper, hindi siya sigurado kung madali niya itong mahuhuli. Dagdag pa rito, mayroon ng nakaset up na surveillance si Walt sa Pepper, palagi niya itong magagawa sa hinaharap. As it turned out, sobrang nag-alala si Michelle. Kung tutuusin, iyon ay isang maluho na hotel na pag-aari ng mga yawl. Sino ang maglalakas loob na dayin si Michelle na nagbid sa mga halamang gamot na iyon sa mataas na presyo? Makalipas ang kalahating oras, umalis na silang dalawa sa Splendor Center kasama ang kanilang mga na-auction na gamit. Alex, bakit hindi mo ako ihatid pa uwi? Hiling ni Michelle. Pagkatapos ng lahat, dumating siya sa Splendor Center mula sa California State University sakay ng kotse ng ibang tao habang ang kanyang kahangahangang Rolls-Royce noong isang araw ay nakumpleto. Bukod dito, napakaraming mga bagay na napakahalaga na nagkakahalaga ng $100 milyong sa kanyang mga kamay ngayon, kaya kailangan niya talagang sumakay. Oo naman. Pumayag naman si Alex dahil hindi naman siya unreasonable na tao. Sa sandaling ito, bumuti ang saloobin ni Michelle sa kanya at hindi ito nakakaramdam ng hindi komportable na pakisamahan siya. Pinawi niya ang kanyang M8 at tinungo ang Yawl Manor. Gayunpaman, hindi nila namalaya na binabantayan sila sa entrance ng hotel. Kagad pagkatapos nilang umalis, isang itim na Honda ang sumunod sa kanilang likuran.
Habang minamaniobra ang manibela at sinusubaybayan ang mga ito, nagsalita ang lalaki sa kanyang headset na kuha ang target. Siyam na ito, papunta na ako ngayon sa Sunrise Boulevard patungo sa silangan. Sumagot ang isang babae, huwag silang mawala. Boses iyon ni Pepper Kimmich. Miss Kimmich, hindi nag-iisa ang target. Maliban kay Alex Rockefeller, ang abandonadong anak ng Rockefellers, si Michelle Yao, kasama rin niya ang heiress ng pamilya Yao. Consider her unlucky then, ano pa bang magagawa natin? Manatili sa plano, gawin itong malinis at maayos. Ayokong may nakaligtas. Roger yan. Nakaupo sa M8, hindi na itanong ni Michelle kay Alex, totoo ba na hindi ako mabubuhay sa taong ito? Tumango si Alex sa bayham. Hindi pa rin ako naniniwala, hinihila mo siguro ang paa ko. Umuso si Michelle. Hindi sumagot si Alex habang nakatingin sa rearview mirror. Kay, medyo masama pa pakiramdam ko, pwede mo ba akong hawakan ulit? Biglang nagtaas ng dibdib si Michelle at lumapit kay Alex. Ano? Medyo nanginginig ang mga mata ni Alex habang mabilis na sumagot, your seduction does not work on me. Sa tingin mo ba matutulog ako sa iyo dahil dyan? Sumuko ka na lang, hindi ako mahuhulog sa bitag mo. Naalala niya ang binanggit ni Keith Yao na gusto niyang maging apo si Alex. Makapangyarihan ang mga Yao, hinding-hindi nila siya bibitawan kung may nangyayari sa pagitan nila ni Michelle. Kahit na hindi siya natatakot sa mga Yao, maaaring lumala ang mga bagay kay Dorothy. Baka magdiborsyo pa sila at ayaw niyang makakita ng ganoong resulta. Pagkatapos ng lahat, hindi niya maaaring iwanan si Dorothy pagkatapos ng ginawa nito para sa kanya. Anong tusong karakter si Michelle para sa pagpunta sa kanya gamit ang trick na ito? Ano ang sinasabi mo? Paano magiging makasarili ang isang tulad mo? Nagalit si Michelle. Sinaman siya ng tingin ni Alex. Umalis ka sa aking paningin. Bakit ka ba umasta? 2 beses pa lang tayong nagkita, hindi ako makapaniwalang may naisip kang ganyang kalaswan. Ako ay isang tamang tao at hinding-hindi mahuhulog sa iyong bitag. Ako. Gusto siyang sipay ni Michelle sa mukha niya nang maisip niyang sinadya siya ng asungot na iyon. Biglang hinatak ni Alex ang manibela. Sa gitna ng pagmumura kay Alex, si Michelle, na hindi nagsuot ng seatbelt, ay nataman ng mukha sa hita ni Alex. Napatalon siya sa gulat. Anong ginagawa mo, jerk? Nang bumalik siya sa kanyang upuan, ginawa muli ni Alex ang parehong bagay at pinabagsak siya. Kabanata 168. Ikaw. Sa sobrang galit ni Michelle ay wala siyang masabi. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang likuran ng kotse ay nataman. Anong nangyari? May nataman ka ba? Jerk, sabi ko mag-focus ka sa pagmamaneho mo. O mahusay, tawag ni Michelle. Bago niya maisip ang nangyari, isa pang malaking sasakyan na nakasakay laban sa trapiko ay mabilis na tinungo ang kanilang sasakyan. Ang mga headlamp ay napakaliwanag na halos hindi maimulat ng isa ang kanyang mga mata. Biglang tumili si Michelle. Kung matamaan ang ulo sa kotse kahit isang M8 ay hindi makayanan ang lakas ng impact at maaari itong lapirat na parang meatloaf. Sa mga sandaling ito, ibinagsak ni Alex ang kanyang paa sa throttle at nagawang makaiwas sa paparating na sasakyan sa isang matalim na kaliwang liko. Nagkamot ang malaking kotse sa likuran ng M8 bago bumangga sa itim na Honda na sumunod sa likuran. Bang! Nakakaalarma ang sitwasyon. Walang pag-aalinlangan, muling tinapakan ni Alex ang throttle at kumari pa ng takbo. Returning to her senses, Michelle said, it was an accident, nabangga yung sasakyan. Bakit ka tumatakas dito? Hindi ka ba natatakot na managot sa isang hit and run? Sinabi ni Alex na may malamig na tingin sa kanyang mga mata, sila ay sinusundan tayo. Naisip agad ni Alex si John Rockefeller at pagkatapos ay si Pepper Kimmich. Ano ang sinabi mo? Sinusundan nila tayo. Galit na galit si Michelle matapos mabawi ang kanyang katahimikan. Bumalik ka. Mayroon akong hindi natapos na negosyo sa mga taong iyon. Hindi siya pinansin ni Alex.
Lahat ba ng mga kabataang babae na may malalaking bust ay hanggal? Anong ibig mong sabihin? Tingnan mo ang nasa unahan. Sinanay ni Michelle ang kanyang mga pasyalan sa kalsada sa harap at nakita niya ang hindi bababa sa isang dosenang mga kotse na patungo sa kanilang direksyon ng buong tulan habang nakabukas ang kani ng mga headlamp. Kagad nawalan sila ng paningin sa daan habang ang kanilang mga mata ay naliliwanagan ng mga matengkad na ilaw na iyon. Pumunta ka. Pilit na pinahit ni Alex ang manibela at mabilis na bumaba sa isang makipot na lane. Bilisan mo at habulin mo sila. Isang totoong buhay na bersyon ng The Fast and Furious ang lumabas sa mga lansangan ng California. Ang mga kalaban ay may hindi bababa sa 20 kakaibang sasakyan na humahabol sa kanila. Sa gayong mga kalagayan, kahit na bumaba si Alex sa sasakyan at kalabanan sila, hindi niya akalaing mananalo siya sa labanan ng may katiyakan. Not to mention na andin din si Michelle na kailangan niyang alagaan, tutal tao lang naman siya pero hindi omnipotent God. Basag. Ang side mirror ng kanyang sasakyan ay natamba ng kalapit na sasakyan na nagawang makalapit. Sigaw ni Michelle, saktan mo siya. Kilahin ang emergency brake. Tanga, marunong ka bang makipagkarera? Hindi ka man lang marunong hamampas ng kotse. Umalis ka sa upuan, hayaan mo akong gawin ito sa halip. Crap. Kailangang aminin ni Alex na hindi siya magaling sa drag racing kumpara kay Michelle na magaling mag-drag racing mula pa noong bata pa siya. Okay, pumunta ka dito. Napaatras si Alex sa upuan nang agad na umakyat si Michelle. Bigla silang nabangga ng sasakyan sa kaliwa. Umindayog si Michelle bago matigas na bumagsak sa upuan. Damn! Sumigaw si Alex, hoy, batang babae. Sinusubukan mo bang patayin ako? Sa sandaling ito, sumulyap siya sa labas ng bintana at nakita niya si Baldy sa driver's seat. Siya rin ang kalbong mandirigma na kasama ni Pepper Kimmich kanina. Isang biglaang pagputok ng hangarin na pumatay sa loob ni Alex. Sa wakas, lumipat siya sa passenger seat. Si Michelle ay talagang magaling sa drag racing, mahusay na nagmamanyobra ng kotse na para bang ipinanganak siya upang gawin ito. Pagkatapos ng lahat, ang maliit na batang babae na ito ay hindi ganap na walang silbi. Nagawa ni Michelle na mapalipad ang sasakyan ni Baldy sa isang kanal nang biglang huminto. Hoy! Maganda iyon. Ulalas niya na may pagmamalaki sa mukha. Gayunpaman, habang sila ay nagmamaneho patungo sa isang tulay, 3 dump truck ang biglang dumating na mabilis patungo sa kanila. Bang! Kahit na si Michelle ay may disenteng kasanayan sa pagmamaneho, imposibleng lumipad sa mga truck na iyon. Matapos matamaan ng husto, ang M8 ay natamba sa tulay at pinalipad sa tubig sa taas na 30 metro. Kabanata 169. Ano kaya ang mararamdaman kapag bumagsak ang isang sasakyan sa ilog mula sa isang malaking tulay sa taas na 30 metro? Anyway, ito ay isang kahangahangang tanawin. Isang malakas na ingay ang tumunog kasabay ng boom at ang tumalsik na tubig ay umabot sa taas na 10 metro. Wala itong pinagkaiba sa pagbagsak sa isang konkretong ibabaw. Ang mga airbag ay agad na na-deploy. Nawala ng malay si Michelle sa sobrang takot. Sa malaking tulay, huminto ang ilang dumadaang sasakyan upang tingnan kung ano ang nangyari at may iilang tao rin na nakipag-ugnayan sa pulisya. Isang babae na nakasuot ng maskara at cap ang lumabas mula sa isa sa mga dump truck. Siya si Pepper Kimmich. Naglalakad patungo sa gilid ng tulay. Tumingin siya ng ilang sulyap sa tubig sa ibaba bago nagmadaling nagsalita sa kanyang nakatutok na headset para utusan siya tumayo ka sa tabi ng ilog kung sakaling subukan nilang tumakas. Mga maninisid, maghanda upang makuha ang mga bagay. Ang natitira sa lupa, umatras at manood para sa cover. Malapit nang dumating ang mga awtoridad. Matapos magpaputok ng ilang sunod-sunod na order, umalis siya sakay ng itim na kotse. Maya-maya pa't nagmamadaling umalis ang mga dump truck sa tulay. Ang mga lalaking iyon na inayos ni Pepper para sa paghabol kanina ay lumikas sa loob lamang ng ilang minuto.
Makalipas ang kalahating oras, iniulat ng mga diver kay Pepper na walang laman ang sasakyan ni Alex. Hindi nila mahanap ang dalawa o ang mga siglong gulang na halamang gamot mula sa auction kanina. Ano? Paano ito nangyari? Sa isang marangyang bilya, nagalit si Pepper matapos marinig ang mga ulat. Pagkatapos ng lahat, nagplano siya ng napakalaking operasyon at namuhunan ng hindi mabilang na lakas ng tao, na nagdulot ng napakalaking kaguluhan pati na rin ang paggastos ng labis na pagsisikap upang maiwasan ang pagtagas ng insidente, ngunit ang lahat ay walang kabuluhan. Nasaan ang mga target? Saan sila pumunta? Hindi ba't inutusan kitang magbantay? Paano mo sila mawawala, bulag ba kayo? Ang mga siglong gulang na halamang gamot, lalo na ang 200 taong gulang na ginseng, ay napakahalaga sa Pepper at hindi ito dapat mawala. Sumagot ang kanyang subordinate, Miss Timech, ang aming mga tauhan ay mapagbantay at iniskan ang perimeter ng maraming beses ngunit wala silang nakitang sinumang lumalabas sa tubig. Nahulaan namin na dahil ang ilog ay konektado sa karagatan, at sa oras na iyon, ang gate na humahawak sa karagatan ay nabuksan, ang agos ng ilog ay naging mabilis habang ang tubig ay lumipad sa ilog. Malamang na natangay sila ng mabilis na agos pagkatapos bumaba sa kanilang sasakyan at malamang ay patay na sila ngayon. Ang daming tanga. Bakit ko pa kayo kailangan kung hindi nyo naman kayang tapusin ang ganoong simpleng gawain? Galit na galit si Pepper. Wala man lang siyang pakialam sa buhay ni na Alex at Michelle, ang pinakainalagaan niya ay ang siglong gulang na mga halamang gamot. Matapos tapusin ang tawag, galit niyang binasag ang isang kape gamit ang isang sipa. Lumapit sa kanya si Baldy at ipinulupot ang mga braso sa baywang niya. Relax, mahal ko. Hindi kailangang magalit. Kahit na wala na ang mga siglong gulang na halamang gamot, maaari nating laging hanapin ang mga ito. Kung tutuusin, mas gugustuhin kong magdahan-dahan dahil ayaw kong bumalik at pagsilbihan ang matanda ng ganoon kabiles. Halika, magpahinga na tayo. Sa sandaling ito, muling tumunog ang cellphone ni Pepper. Ito ay isang tawag mula kay John Rockefeller. Pepper, may pag-uusapan ako sa iyo. Pwede ka bang pumunta sa tea house? Sabi ni John. Agad namang sinenyasan ni Pepper si Baldy na tumahimik. Kanina, galit na nagmumura pero nagbago agad ang ekspresyon ng mukha niya. Naglagay ng matamis na boses, sinabi niya, Mr. Rockefeller, hinahanap mo ako. Meron ba? Ngayon, ako. Hindi talaga kaya ng katawan ko. Sumagot si John, Pepper, sa tingin mo ba hinahanap kita dahil sa ganyang negosyo? Nag-iisip ako ng mga paraan para patayin ang brat na iyon, Alex. Hindi ko alam kung saan natuto ng martial arts ang brat na iyon, fighter na talaga siya ngayon. Hindi ako makakatulog ng mahimbing hanggat nabubuhay pa siya at sumipa. Pumalaklak si Pepper na parang inahing manok. Ginoo. Rockefeller, makakatulog ka ng mahimbing ngayong gabi. Nakatanggap lang ako ng balita na bumangga ang sasakyan ni Alex sa East River. Patay na siya. Sigurado ka ba? Oo. Ito ay magandang balita. Halika sa tea house ngayon, Pepper, gusto kong magpasalamat sa iyo. Well, okay. Kabanata 170. Nang ibaba ang telepono, sumigaw si Baldy, sasamahan mo ba ang matanda? Sino siya sa tingin niya, bakit hindi na lang natin siya patayin? Hindi pa kapakil-pakinabang pa rin siya sa amin, sabi ni Pepper. Splash. Sa hilagang bahagi ng East River, gumapang si Alex mula sa tubig kasama si Michelle sa kanyang mga bisig papunta sa mabuhanging pampang. Agad niyang ginawa ang cardiopulmonary resuscitation kay Michelle na sinundan ng mouth-to-mouth resuscitation at stimulation ng electric chi needle. Wala pang kalahating minuto, inubo niya ang tubig ng ilog at nagising. Buhay pa ako. Bahagya lamang. Nagpumiglas si Alex na maupo sa lupa. Traidor talaga ang nangyari kanina. Ang mga nakadeploy na airbag ay isang hadlang sa kanyang pagtakas. Bukod dito, pagkatapos ng impact ng banggaan kanina, na-deform ang front car at na-wedge ang mga paa ni Michelle sa sasakyan.
Pagkatapos ng matinding pagsusumikap, nagawa niyang palayain siya mula sa sasakyan na tinangay lamang ng malakas na agos. Buti na lang at pareho silang buhay. Tinilaan ni Michelle ang kanyang labi at nakaramdam ng kakaiba. Inalikan mo ako. Kiss. Sinong humalik sa'yo? Iyon ay mouth-to-mouth resuscitation. Ikaw, ang kulit mo. Nasa bingit ng pag-iyak si Michelle. First kiss ko yun. Baliw ka ba? Ano ang mas mahalaga? Ang iyong buhay o ang iyong unang halik? O, ano ang mabubuhay kung ang aking unang halik ay nabahira ng ganoon? Sandaling hindi nakaimik si Alex. Napag-alaman niyang napakahirap makipag-usap sa tulad ng isang post-millennial na kabataang babae na may malalaking bust. Pagkatapos ng lahat ay may napakalaking agwat sa pagitan nila na mas malaki pa sa Mariana Trench. Sila ay dumating pagkatapos sa amin para sa siglo-old medicinal herbs. Iniligtas ko pareho ang iyong buhay at ang mga halamang gamot kapalit ng aking sasakyan. You have to compensate me, sabi ni Alex. Sisi Reed. Paano yung first kiss ko? Paano mo matutubos iyon? Damn. Sige, sige. Papadalhan kita ng bagong kotse bukas. Alas 11 na ng gabi nang makarating si Alex sa bahay. Hindi niya inaasahan na makikita niya sina Brittany at Waltz na nanonood pa rin ng telebisyon habang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Anak, bakit late ka nakabalik? Eksakto, si Madam was worried sick. Nauna nang iniulat sa balita ang isang aksidente sa East River Bridge kung saan nangyari ang banggaan sa pagitan ng isang kotse at isang dump truck at ang sasakyan ay nauwi sa pagbangga sa ilog. Walang nakitang bangkay, baka patay na ang driver. Hindi ka namin maabot at akala namin ikaw iyon. Pulalas ni Waltz. Great guess, it was me indeed. Isip ni Alex. Gayunpaman, sinabi niya, syempre hindi ako. Anyway, gabi na, try not to stay up too late. Tumingin si Brittany sa dalawa at sinabing, matutulog na ako. Ang mga kabataang tulad mo ay medyo energetic, tama ba? Pwede kang matulog kahit kailan mo gusto. Napatulala si Alex. Ano ang ipinahihiwatig ng kanyang ina? Kasabay nito, si Spark Rockefeller, pagkatapos malaman ang pagkamatay ni Alex mula sa kanyang ama, ay agad na lumukso sa tuwa. Mabilis siyang nakaisip ng ideya at nag-dial ng numero. Pumili ka ng kabaong mamayang gabi, Abe. Gusto ko bukas ng umaga. Naroon si Carol nang tumawag si Spark sa telepono. Tinanong niya ano ang kailangan mo ng kabaong. Umisi si Spark. Kamag-anak natin si Alex kahit papaano. Ngayong patay na siya, hindi ba nararapat na padalhan natin sila ng kabaong? Isipin mo na lang, dati siyang Kepman na nabubuhay sa asawa at kakagising lang ni Brittany. Sa tingin ko wala silang pera para bumili ng isa. Matapos makinig sa kanyang mga salita, namawampuot kay Carol nang maalala niya ang pambubugbog kay Alex. Magandang ideya. Sasama din ako sa iyo, nagmamadaling sabi ni Carol. Paano mo ako iiwan? Darating din ako, tumango si Olivia Banks, ang asawa ni John. Till then. Hanggang sa muling kabanata. Dito sa ating channel.